sa Pilipinas dahil ang kwento, totoong totoo. Giselle. Oh, Makinig ka. Mabibigla ka sa akin sasabihin. Cassandra! Ang asawa mo. Mahal ko ang asawa mo. Kinasusuklaman kita, Cassandra. Pero hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Kaya niya, Giselle. Nagkataon lang siguro na asawa ng kaibigan ko ang lalaking minahal ko. Mahal ko asawa mo, Giselle. Patawarin mo ko. Dahil hindi na ako babalik. Tapos na tayo. Taksil ka, Jerry! You know I can't make the run or stumble. Gabi-gabing sinusubaybayan at tinututukan ang nangungunang soap opera sa Korea na tinatangkilik na rin ngayon dito sa Pilipinas, ang My Husband's Woman. Tungkol ito sa pagtataksil ng isang mister sa kanyang misis at ang kirida ng bidang lalaki, matalik pang kaibigan ni misis. Kaya naman marami ang gabi-gabing nakikiramay sa pinagdadaanang parusa ng bidang babae na si Giselle. Pinagtawahan na siya ng kabit, kaya goodbye. Hindi daw mas magaling ang kabit kasi... Sa una, magaling talaga ang kabit. Nagtatanga-tanga ka ba o tanga ka talaga? Ang ilang misis naman, galit na galit sa kiridang si Cassandra. Kasi yung kabit, pinagagawa lahat, di ba? Eh yung minsan ayaw gawin yun. Walang duda, napukaw ng istoryang ito ang damdamin ng mga misis ng tahanan dahil ang pagtataksil ng mga may asawa hindi lang eksena sa telebisyon, kundi totoong nangyayari sa totoong buhay. Hindi ko gusto mangyari ito. Si Natalie, hindi niya tunay na pangalan. Walang mintis daw niyang pinapanood ang My Husband's Woman. Pero hindi raw ang bidang babae na si Giselle ang kanyang inaabangan, kundi ang kontrabidang si Cassandra. Dahil katulad ni Cassandra, isa rin daw siyang kirida. At heto ang clincher, ang kanyang kalaro sa bawal na pag-ibig na ito sa loob ng nakalipas na 8 taon, asawa rin ng matalik niyang kaibigan. Parang hango raw sa kanyang buhay ang paborito niyang palabas. Nagalit siya, siyempre yung galit niya hindi mawawala yan, di ba? Kaya lang siguro tinanggap na rin niya na dalawa kami sa buhay ng asawa niya. Oo. Hindi naman siya kami walay eh. Hindi man din ako hiwalay. Kasi usapan na namin, at tumanda kami pa rin. Mas nararamdaman daw ni Natalie ang tunay na pagmamahal sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan kesa sa dati niyang mister na kanya nang hiniwalayan. Kasi magkakaroon ako ng sarili kong asawa. Eh, ikaw naman ang bumubuhay, di ba? Di, wag na lang. Mas maganda pang maging kabit ka. At least dito, sa asawa ko ngayong pangalawa, hindi man ako tunay na asawa, ni titik, ni kurot, hindi ako nakatikim sa kanya. At kung ano responsibilidad niya sa amin, siya talaga ang tumatayo. Bagamat nahuli at binantaan na siya ng kanyang kaibigan, tuloy pa rin daw ang bawal na relasyon nila ng mister nito at nagbunga pa ito ng 2 anak. Katulad ni Natalie, wala ring pagsisisi ang 24 anyos na si Jewel. Hindi rin niya tunay na pangalan sa kanyang pagiging other woman. Nakakatulong daw kasi sa kanyang pamilya ang pagiging kabit niya sa mga big time at mayayaman niyang karelasyon. Tumatawag sa akin yung asawa niya sa cellphone. Pero hindi ko sinasagot, nagte-text siya sa akin. Pero wala, deadma lang ako. Hindi ka ba magigising sa katotohanan? Mga ganon, yung mga, dalaga kang tao. Pwede ka naman kumuha ng mas bata na parang, wag ko pa daw antayin na magkasakit ako, ganon. Dahil dito, sunod daw ang iba't iba niyang luho. Kompleto siya sa gamit. Meron pa siyang kotse at nakapagtapos ng kolehiyo. Siyempre, pumasok din sa isip ko na kawawa naman yung family noon, gano'n.
Pero syempre, uunahin ko muna yung sarili ko bago sila. Ang isa pang nakakagulat, hindi tutol ang kanyang ina sa pagiging kirida ni Jewel. Lalo sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Dapat maging practical. Ayon kay Navy Veloria, life coach, may iba raw talaga na tinatabangan sa pagsasama ng kanilang mga number 1, kaya't naghahanap ng number 2. Pero ang karaniwang dahilan daw talaga ng pangangaliwa ng mga mister, ang machismong kultura at pag-iisip ng mga Pilipino. Mas sikat, mas macho, sinasabi nila ano daw something interior, there is joy, sabi nila may kaligayahan na natatamasa doon. Pero ang totoo nun, hindi totoong kaligayahan yon. It is just apparent pleasure. Susunod, si June, kayod kalabaw sa kanyang tatlo-tatlong sideline. Dahil ang kanyang binubuhay, hindi lang iisang pamilya, kundi 3